Kabanata 12:31. Di nagtagal, sumunod na araw. Sa kabila ng pagharap sa isang krisis sa pananalapi, ang pamilya ni Noel ay nagbigay pa rin ng malaking kahalagahan sa proseso ng paghahanda para sa ika-20 kaarawan ni Noel. Kung tutuusin, si Noel na magagawang ipagdiwang ang kanyang kaarawan ng masaya ang pinakamahalagang bagay sa kanyang pamilya. Ipinaliwanag kung paano ang una sa isang maliit na piging ng kaarawan ay natapos na maging higit sa isang malaking pagtitipon ng pamilya sa halip. Ang lugar mismo ng pagdiriwang ay isang malaking pribadong silid, na maaaring tumanggap ng hanggang 30 katao, sa Longthorn International Hotel na naibok ng mga magulang ni Noel para sa araw na iyon. Kabilang sa 30 tao na inanyayahan sa piging ay ang mga miyembro ng pamilya ni Noel, kanyang mga kamag-aral, kanyang mga pinsan, at maraming iba pang mga kamag-anak kabilang ang kanyang panganay, at pangatlong tiyuhin. Ipinagpipilit nila ang paggawa ng kaarawan na ito sa pagdiriwang bilang kaaya-aya hanggat maaari upang maalis ang kanilang malas na pamilya. Hipag at pangalawang kapatid, pareho kayong tunay na pinagpala na magkaroon ng isang magandang anak na babae bilang Noel. Napakaganda rin ng ugali niya. Sigurado ako na kayong dalawa ay tiyak na makapagpapatuloy sa pamumuhay at pagtamasa ng magandang buhay kasama si Noel sa hinaharap. Nakangiting sabi ng pangatlong tiyahin ni Noel habang nakatingin sa mga magulang ni Noel. Masiyahan sa buhay. Ano pa ang masisiyahan? Dapat mong magkaroon ng kamalayan kung gaano magulo ang kasalukuyang estado sa pananalapi ng aming pamilya. Pangatlo, kailangan pa nating magsimulang mag-isip tungkol sa kung paano tayo makaligtas sa ikalawang kalahati ng ating buhay. Sagot ni Zovian habang umiling-iling siya. Narinig iyon, ang panganay at pangatlong tiyuhin ni Noel ay napabuntong hininga lamang. Gayunpaman, hindi na kailangang maging masyadong balisa, totoo lang, ang aming negosyo ay hindi gaanong ginagawa tulad ng una nating naisip. Hanggat maaari nating makuha ang isang tao upang mamuhunan ng isang kabuuan ng pera sa aming negosyo, tiyak na malalagpasan natin ang krisis na ito. Alam mo, narinig ko na si Preston, ang batang Panginoon ng pamilya Wake, ay aktibong hinabol si Noel kamakailan. Mayroon bang may alam sa iyo tungkol sa lakas o pinagmulan ng pamilya Wake? Panipi, sa sandaling binago ng pangatlong tita ni Noel ang paksa, ang atensyon ng lahat ay agad na bumagsak kay Noel. Sa totoo lang, ang panganay at pangatlong tiyuhin ni Noel ay mga taong gumawa lamang ng mga bagay na nakikinabang sa kanilang sarili. Sa pag-iisip na iyon, bakit pa sila nag-aalala na dalhin ang kanilang buong pamilya upang dumalo lamang sa pagdiriwang ng kaarawan ng isang batang babae tulad ni Noel? Sa paglalagay nito ng diretsahan, ito ay dahil alam nilang alam ang mga benepisyo na maaaring maidulot ni Noel sa kanilang pamilya. Kahit na sina Zovian at Gracie ay narinig ang tungkol sa paghabol ni Preston kay Noel, kaya't ang pahayag ng pangatlong tiyahin ni Noel ay hindi naman mali. Sa kanilang nalalaman, ang pamilya Wake ay napakahirap. Hindi lamang sila nagmamay-ari ng isang pampublikong nakalista na kumpanya ng kanilang sarili, ngunit ang kanilang pamilya ay mayroon ding background ng Mayberry Commercial Group. Sa pag-iisip na iyon, ang sinumang nakilala o nakasalamuha ang Wakes ay tiyak na bibigyan sila ng mukha. Anuman, kung totoong natapos si Noel na makasama si Preston at handa si Preston na magkaroon ng isang salita sa kanyang ama tungkol sa kanilang kasalukuyang sitwasyon sa kanilang ngalan kung gayon ang Shadwells ay tiyak na makakabalik ng mga bagay at malulutas ang kanilang kasalukuyang krisis. Sa nasabing iyon, hindi nakapagtataka kung bakit ang mga tiyahin at tiyuhin ni Noel ay nagtagal ng kanilang oras upang puntahan ngayon lamang upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan. Panipi tuldok. Nagsasalita tungkol kay Preston, narinig kong inimbitahan siya ni Noel sa pagdiriwang ng kaarawan, tama. Nakangiting dagdag ng kanyang pangatlong tiyahin. Si Gracie ay simpleng natawa ng banayad bago sinabi, "To think na mas may kaalam-alam ka pa kaysa sa akin, ate. Paano mo nalaman na inimbitahan mo siya?" Panipi, nakangiting awkwardly, sumagot lamang si third tita, "Ako. Nagkataon lang na marinig ang tungkol dito. Nakita ko. Para sa mga hindi nakakaalam ng mas mabuti, sigurado akong ipalagay na napansin mo ng mabuti ang Preston." Nakalulungkot, kahit na si Faye ay napakahusay, hindi pa siya nagkaroon ng kapalaran na mabunggo ang isang tulad ni Preston. Sa palagay ko kailangan pa rin niyang magsumikap upang makuha ang pansin at pabor ng isang tulad niya, hindi ba ako tama, Faye?
Sabi ni Gracie habang nakatingin sa anak na babae ng kanyang pangatlong tiyahin na kasing edad ni Noel. Hindi mapigilan ni Gracie na makaramdam ng kaunting panibugho, dahil medyo alam ng third tita ang tungkol kay Preston. Pagkatapos lamang marinig ang kanyang pangalan ng ilang beses. Sabay din itong nag-alala sa kanya na ang pangatlong tiyahin ni Noel ay maaaring nagpaplano na ipakilala ang kanyang sariling anak na si Faye, kay Preston. Sinusubukan ba niyang agawin sa kanya ang potensyal na manugang ni Gracie? Kung iyon ang kaso, ang puna lamang ni Gracie ay pangarap. Matapos pag-isipan ito ng kaunti pa, nagpatuloy si Gracie sa pagsasabing, sa pagsasalita nito, "Kapatid, maaaring hindi mo narinig ang tungkol dito." Ngunit binigyan ni Preston si Noel ng isang lubos na nakakaantig na pag-amin bago nangyari ang hindi kanais-nais na insidente kahapon. Lumuhad pa siya sa harap niya, "Alam mo, narinig kong maraming tao rin ang nanunood ng buong bagay." Napakalungkot lamang na si Noel, dahil siya ay matigas ang ulo ng batang babae, ay simpleng tumanggi na maging kasintahan. "Panipi, ganoon ba? Napakaganda ni Noel." Sagot ni third tita habang namula siya sa hiya habang pinupuri si Noel sa isang medyo mapait na tono. Sa sandaling iyon, isang waiter ang nagbukas ng pinto ng pribadong silid habang sinasabing, "Mr. Gumising ka, pakiusap, pumasok ka." Panipi. Kasunod nito, isang gwapong binata na nakasuot ng puting suit at may kurbatang naglakad papasok sa silid na may dalang isang palumpo ng bulaklak. Kabanata 1232. Kumusta, Tio Shadwell at Tia Water? Bati ng kaakit-akit na batang lalaki nang mabilis siyang tumungo sa kanila. Siyempre, ang gwapong binata na pinag-uusapan ay walang iba kundi si Preston. Si Preston ay labis na nasasabik mula sa sandaling natanggap niya ang paanyaya ni Noel sa kanyang kaarawan sa kaarawan. Dahil dito, tiniyak niyang bibigyan ng labis na pansin ang kanyang pananamit ngayon upang maibigay niya ang aura ng isang batang Panginoon mula sa isang mayamang pamilya. Tila na ang kanyang pagsisikap ay nagbunga mula ng magkano, nagsimulang purihin siya ng walang katapusang pamilya ng Shadwell. Dahil doon, hindi mapigilan ni Preston na makaramdam ng kaunting smug at mayabang. Makalipas ang ilang sandali, inimbitahan nila siya na umupo sa pangunahing mesa. Gayunpaman, ito ay sa sandaling iyon nang biglang napagtanto ni Gracie na ang kanyang anak na babae ay wala kahit sa paligid. Sandali na huminto sa pakikipag-chat kay Preston bago tumingin sa mga kasama sa kwarto ni Noel. Tinanong ni Gracie, "Saan nagsasalita? Saan nagpunta sina Noel at Yulisa?" "Kanina pa ko hindi pa nakikita pareho." Panipi. Sa narinig, pareho silang bumaba upang makatanggap ng isang tao. Sagot ng isa sa kanyang kasama sa kwarto habang ang natitira sa kanila ay patuloy na humihigop sa kanilang katas. "Sila ano? Wala na ba dito si Preston? Sino pa ang pinaplano nilang matanggap? Sabihin mo Preston, nasagasaan mo ba si Noel patungo rito?" Tanong ni Gracie, pakiramdam ng bahagyang tuliro. Pagkatapos ng lahat, walang alinlangan na si Preston ang bida ngayon. Sa kasamaang palad, hindi pa. Dahil ang hotel na ito ay kabilang sa isa sa aking mga tiyuhin, palagi kong ginagamit ang espesyal na daanan ng VIP tuwing lumilipat ako rito. Kung alam ko na hinihintay niya ako sa baba, tiyak na ginamit ko ang regular na pasukan. Sumagot si Preston, mga pahiwatig ng kaguluhan at galit sa kanyang mukha. Upang maging ganap na matapat, narinig na ni Preston ang tungkol sa krisis sa pananalapi ng pamilyang Shadwell mula sa kanyang ama. Sa pag-iisip na iyon, hindi mahirap para sa kanya na isipin na tinatrato lang siya ng mabuti ng Shadwells dahil sa nasabing issue. Pagkatapos ng lahat, malamang na alam nila na ang pamilya Wake ay mayroong suporta ng Mayberry Commercial Group. Kaugnay nito, ang katayuan ng mga kumpanya tulad ng pamilya ng kanyang pamilya, na nasa ilalim ng Mayberry Commercial Group, sa loob ng lungsod ng Mayberry ay hindi na kailangang dagdagan pa. Anuman, alam ni Preston na kaunting oras lamang ito bago pumayag si Noel na maging kasintahan. Impyerno, may posibilidad ding tanggapin ang pagtatapat niya ngayon. Oh, kaya dumating ka dito gamit ang isang espesyal na daanan ng VIP. Marahil iyon ang dahilan kung bakit hindi pa lumalabas si Noel. Humawak ka, tatawagan ko siya sa tamang oras na ito. Nakangiting sabi ni Gracie. Nako, hindi na kailangang tawagan siya, Tita Water. Masama ang pakiramdam ko sa paghihintay ko ng matagal kay Noel kaya't bababa na lang ako upang hanapin siya saka ibalik siya.
Sagot ni Preston habang umiling siya na may ngiti sa labi. Bagaman kailangang lumuhad si Preston sa harap ni Noel kahapon upang tanungin lamang siya, ngayong nalaman na niya ang tungkol sa hirap na kinalalagyan ng Shadwells, si Preston ay medyo may kumpiyansa sa sarili. Sa pamamagitan nito, nagsimula na siyang maglakad pababa ng walang kahit na pagdadalawang isip. Hintayin mo ako, Preston. Sasama ako, sigaw ni Gracie habang kaagad nitong sinusundan. Pakiramdam ni Gracie ay hindi pa rin siya malapit sa Preston tulad ng gusto niya. Kung sabagay, ginagamot na siya nito na para bang naging manugang na niya. Nang makita sina Gracie at Preston na umalis, sinabi ng mga kasama sa kwarto ni Yulisa, hahanapin din natin sina Yulisa at Noel. Habang ang maliit na grupo ng mga tao ay nagsimulang bumaba sa gusali, ang dalawang batang babae ay makikita na naghihintay sa balisa sa kalye sa labas mismo ng hotel. Hindi ba natin mapigilan lang ang paghihintay sa kanya, Noel? Dapat ay natakot siya sa oras na mabasa niya mula sa iyong mensahe na ang Longthorn International Hotel ang venue. Totoong naniniwala ako na mula sa lugar na pinili lamang, dapat ay nalaman niya sa wakas kung gaano kalaki ang pagkakaiba sa inyong dalawa. Mula sa hitsura nito, marahil ay hindi siya dumalo sa isang kaganapan sa isang napakagandang lugar tulad ng Longthorn International Hotel. Sa pag-iisip na iyon, malaki ang posibilidad na siya ay masyadong mapilit na kahit na maglakas loob na magpakita rito. Reklamo ni Yulisa, tumawid ang mga braso. Habang si Yulisa ay may magandang impresyon kay Gerald sa simula, pagkatapos ng lahat ng nangyari, ang impresyon niya sa kanya ay malubhang bumagsak. Sa totoo lang, kung hindi niya sila nailigtas noong isang araw, hindi na muling tumingin sa kanya si Yulisa. Sa kaulit, masisisi ba talaga siya sa pagiging makatotohanan? Pagkatapos ng lahat, ito ang sariling kasalanan ni Gerald sa hindi pagiging sapat na natitirang tagumpay. Kabanata 12:33. Tumanggi ako. Kung sabagay, nasabi na niya na pupunta siya ngayon. Tulad ng para sa lahat ng iyong sinabi, kinuha ko na ang lahat ng iyon sa pagsasaalang-alang noong nakaraang gabi. Iyon ang dahilan kung bakit ako nag-ayos upang makilala siya sa pasukan ng hotel. Sabi ni Noel, sa kanyang kagandahan at kung paano siya maslan sa mga detalye, mahirap hindi tawagan si Noel na isang diyosa. Tulad ng sinabi ni Yulisa, isinaalang-alang ni Noel na marahil ay hindi pa humakbang si Gerald sa isang 5-star hotel na tulad nito dati. Sa pag-iisip na iyon, nagkaroon siya ng isang pakiramdam na siya ay tiyak na pakiramdam ay bahagyang nahihiya at pressured. Dahil dito, sinabi sa kanya ni Noel na makipagkita sa kanya sa pasukan ng hotel upang makapasok silang magkasama. Gayunpaman, kahit na sila ay sumang-ayon na magtagpo sa alas 9 ng umagang iyon, malapit na ang 9 na puwento ngayon hindi pa rin nakikita si Gerald kahit saan. Sa katunayan, hindi pa niya nabasa ang anumang mga mensahe ni Noel sa WhatsApp. Dahil sa lahat ng iyon, tunay na hindi mapigilan ni Noel na isipin kung talagang hindi darating si Gerald. Naalala rin niya na binanggit niya na maghahanda siya ng isang espesyal na regalo para sa isang kaibigan niya. Sino ang kaibigan na iyon? Maaari ba itong isang batang babae na malapit sa kanya? Maaari na bang magustuhan ni Gerald ang iba bukod sa kanya? Kung si Gerald ay isang ordinaryong tao lamang, hindi na siya maabala tungkol sa katotohanan iyon. Gayunpaman, si Gerald ay hindi isang ordinaryong tao. Siya ay may maraming mga positibong puntos. Para sa isa, ang kanyang pinakadakilang pagiging gaano siya kalakasan at husay. Siya ay kasalukuyang bayani din sa isip ng maraming tao. Sa madaling salita, siya ay isang natitirang tao. Dahil dito hindi maiwasan ni Noel na makaramdam ng kaunting pagkakagulo tuwing naiisip niya kung gusto ba talaga siya ni Gerald o hindi. Ito ay hindi anumang bagay na hindi naiisip ng mga batang babae, lalo na ang mga magaganda. Ito ay simpleng bagay na nangyari at lubos na naiintindihan. Sa sandaling iyon, nakarating sa pasukan ng hotel sina Preston, Gracie, at mga kasama ni Yulisa. Noel, nandyan ka lang pala. Ako ay labis na humihingi ng paumanhin para sa paghihintay ko sa mahabang panahon. Pumasok ako sa espesyal na daanan ng VIP kanina. Panipi, mas maaga nang siya ay segundo ang layo mula sa pagdating sa pasukan ng hotel. Nakita na ni Preston kung gaano kabalisa ang pagtingin ni Noel sa magkabilang panig ng isang kalye. Naaalala kung paano niya siya tinanggihan kahapon at inihambing ito sa kanyang kalagayan ngayon, agad na nakaramdam ng kasiyahan si Preston.
Kasunod nito, ngumiti si Gracie bago sinabi, alam mo bang nagdala ng regalo sa iyo si Preston, Noel? Gayun din, habang pinaplano ko lang natawagan ka sa telepono kanina, patuloy na pinipilit ni Preston na bumaba siya upang personal kang hanapin. Oh, salamat, Preston. Hindi alintana, makakabalik ka na ngayon ni Mama sa itaas, sagot ni Noel habang ngumiti siya ng sandali kay Preston. Nang marinig iyon, namutla agad ang mukha ni Preston. Kahit si Gracie ay bahagyang napaatras. May isang bagay na hindi tama sa kanyang anak na babae. Hindi ba niya hinintay ang Preston sa buong oras na ito? Habang si Preston mismo ay nagsimulang mag-isip ng parehong bagay na si Gracie, tinanong ni Gracie sa isang medyo naiinip na tono. Noel, sino ang eksaktong hinihintay mo? Panipi, naghihintay lang ako para sa aking kaibigan. Nagtataka ako kung bakit wala pa siya rito. Sagot ni Noel nang hindi masyadong pinag-isipan ang kanyang mga salita. Kaibigan, Noel, siya ba o? Tanong ulit ni Gracie. Halip na sumagot, gayunpaman, simpleng lumakad pa lamang si Noel papunta sa gilid ng kalsada upang makita kung bakit hindi pa dumating si Gerald. Pagkakita niyon, lumingon si Gracie upang tumingin kay Yulisa bago tanungin, Yulisa, sino ang eksaktong hinihintay mo? Sa pamamagitan nito, sinimulan ni Yulisa na sabihin ang lahat sa kanya. Simula nang hilingin niya kay Gerald para sa kanyang tulong na kumuha ng ilang litrato para sa kanila. Matapos marinig ang tungkol sa lahat ng nangyari, sa wakas na intindihan ni Gracie na ang taong hinihintay ng kanyang anak na babae ay ilang mahirap lamang na tao. Si Preston, na nakikinig kay Yulisa habang ipinaliwanag niya, ay nakahinga ng malalim, halata sa kanyang mukha ang labis na paninibugho. Napansin ang pagbabago ng ekspresyon ng kanyang mukha, agad na nagsimula ding ngumiti rin si Gracie. At narito niya iniisip na ang kanyang anak na babae ay may alam ng higit pa. Hindi ba dapat alam niya na ang Preston ay mas mahalaga kaysa kay Gerald sa mga tuntunin ng paglutas sa kasalukuyang problema ng kanilang pamilya? Nag-aalab sa galit, agad na lumakad si Gracie kay Noel, pinagsabihan siya ng masama. Bumalik kay Gerald, matapos matanggap ang paanyaya ni Noel kagabi, na idagdag niya ang malaking kahalagahan sa kaganapan. Dahil dito, nakahanda siyang handa na magtungo sa salo-salo mula kaninang madaling araw. Sa kanyang mga pagtatansya noon, dapat ay nakarating na siya, sakay ng kanyang sasakyan, bago pa man dumating ang 8:30. Sa halip na magmaneho ng isang luho o sports car, gayunpaman, pinili ni Gerald na magmaneho ng isang ordinaryong sasakyan. Ito ay dahil matapos malutas ang hindi pagkakaintindihan niya kay Noel, napagtanto niya na hindi niya kailangang gumamit ng pera o anumang interes upang mabuo ang kanilang relasyon. Ang tanging kailangan lang niyang gawin ay dumalo sa kanyang kainan sa kaarawan at iharap sa kanya ang isang regalo na maingat niyang inihanda. Kapag tapos na iyon, lahat ng iba pa ay dadaloy ng maayos. Medyo personal, naramdaman mismo ni Gerald na masama sa sarili ang pagmamaneho ng isang mamahaling kotse, upang maipakita lamang ang kanyang kayamanan. Si Noel ay simpleng hindi katulad ng Condray noon. Kabanata 12:34. Mula sa kung ano ang nahanap niya, kahit na wala talagang pakialam si Condray sa pera, nagpakita pa rin si Noel ng mga pahiwatig na mayroon siyang kaunting interes sa kayamanan. Sa pag-iisip na iyon, natakot si Gerald na sa sandaling malaman niya na siya ay talagang mayaman, hindi na magiging taos ang kanyang damdamin. Kung mangyari iyon, kahit na kung siya ay matagumpay na nakakuha ng nakapagpapalakas na dugo mula sa kanya, ito ay magiging ganap na walang silbi sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit pinigilan niya ang pagmamaneho ng isang mamahaling kotse ngayon. Kahit na si Aidan ay nagsabi na hindi kailangan para ipakita sa kanya ang kanyang mapagkukunan sa pananalapi. Dahil dito, ang kotseng minamaneho ni Gerald ngayon ay isa lamang ordinaryong nagkakahalaga ng halos $10,000. Naku, tunay na hindi niya inaasahan na magkakaroon ng isang siksikan sa trapiko kaninang madaling araw. Habang nagmamaneho ng marahan, biglang tumama ang preno sa harap ni Gerald ng preno. Pagkakita niyon, agad ding pinahinto ni Gerald ang kanyang sasakyan. Habang nagawa niyang iwasan ang tamaan ang kotse sa harapan niya, ang tunog ng isang bagay na nag-crash ay agad na sumunod mula sa likuran niya nang medyo umiling ang sasakyan ni Gerald. Kitang-kita na kung sino man ang nasa likuran niya, hindi nila sinasadyang natapakan ang accelerator sa halip na preno. Alam na ang likod ng kanyang kotse ay nahit,
Agad na lumingon si Gerald upang makita ang isang medyo-medyo pa coquettish na batang babae na may suot na sombrero at nagmamaneho ng isang Porsche sa likuran niya. Hindi lamang siya natigil sa isang trapiko, ngunit ngayon ang kanyang sasakyan ay nasira din. Paano hindi mabaigo si Gerald? Tulad ng kung hindi ito sapat, ang babae, na naninigarilyo din ng sigarilyo, pagkatapos ay bumaba mula sa kanyang kotse, ang kanyang handbag sa kamay, bago lumakad kay Gerald at sumisigaw, "Bard-starred ka. Hindi mo ba iminulat ang iyong mga mata kapag nagmamaneho ka? Paano mo pipigilan ang kotse mo ng ganyan? Panipi, patawarin mo ako. Malinaw na kasalanan mo ang pagbangga sa aking kotse, tita." Gantimpala ni Gerald, talagang talo sa mga salita bago ang hindi makatuwirang babaeng ito. Ang pangalawang narinig niya na tinutukoy siya bilang Monty, agad na napaatras ang babae sa pagkabigla. Pagkalipas ng isang segundo, nagsimulang manginig ang kanyang buong katawan habang ang kanyang ekspresyon ay naging sobrang pangit. "Ikaw, gaano ka manggahas na tawagin mo akong isang auntie? Kumikilos sa lahat ng mayabang sa harapan ko. Nakita ko na ang maraming mahihirap na katutubong tulad mo. Magkaroon lamang ng isang magandang pagtingin sa iyong sariling kotse pagkatapos ihambing ito sa minahan. Binabalaan kita ngayon, mas mabuti kang maging matalino at mabayaran ako sa pinsala. Kung hindi man, tinatawagan ko ang asawa ko kaagad sa ganitong pakikitungo sa iyo." Umungol ang babae sa galit. Narinig iyon, napailing na lang si Gerald sa isang mapangiti na ngiti. Dahil ang trapiko ay napakabigat na ang mga kotse ay literal na hindi na gumagalaw, maraming mga tao na nakulong doon ay nagsimulang gamulong sa kanilang mga bintana ng kotse upang panuurin ang kapanapanabak na palabas. Habang pinupuno ng hangin ang mga tunog ng busina ng kotse, tiningnan ni Gerald ang fumang babae. Dahil mukhang nagmamalasakit talaga siya sa kanyang mukha, masasabi ni Gerald na hindi niya ito papakawalan ng ganoon kadali bago maghayganti. Naturally, hindi magbabayad si Gerald ng kahit isang sentimo sa kanya, na nagresulta sa pagtawag niya sa asawa. Hindi nagtagal bago ang kanyang asawa ay nagmaneho sa isang malaking Hummer. Ang pangalawang pagdating niya, agad siyang sumugod sa sidewalk papunta kay Gerald at ang asawa niya. Malapit na dumaikit sa likuran niya ang maraming malalaki at matatag na mga lalaki, bawat isa sa kanila ay nakasuot ng gintong mga tanikala sa kanilang leeg. Nang makalapit na kay Gerald, agad nilang isinuksok ang kanilang mga kamay sa kanilang bulsa. Tinitiyak na basag ang kanilang mga leeg ng malakas na plops, habang pinausukan nila ang kanilang mga sigarilyo sa halip ay pananakot. "Siya yan, asawa." Siya ang tumigil sa kanyang sasakyan sa labas ng asul at sinubukang mabangga ako. Mabilis na paliwanag ng babae. "Mayroon kang lakas ng loob upang ma-target ang aking babae, batang-bata. May sakit ka na bang tumira sa Mayberry City na? Sabihin mo sa akin, kilala mo ba ako?" Tinanong ang nasa katanghaliang pinuno ng pangkat sa isang mabagal na tono. Sa kanyang kaliwang kamay, ay may isang bag at sa palso niya, isang ginintoang relo ang common tab. "Beats me," sagot ni Gerald, nanginginig ang ulo habang inilabas ang kanyang cellphone upang suriin ang oras. "UF***Sacker," sigaw ng mga gwardya pagkarinig nila na sinabi ni Gerald. Habang ang bawat isa sa kanila ay agad na umusad, ang nasa katanghaliang lalaki ay sumigaw sa galit, "Gaano ka manggahas? Totoong tapos ka para sa ngayon, binata. Sisiguraduhin kung hindi ka rin makakatayo kapag tapos na kami sa iyo." "Panipi, oh, sino ang eksaktong gagawa ng gawa?" tanong ni Gerald habang casual na tumingin sa asawa ng babae. "Ako, syempre," yumangal na lalaki na nasa katanghaliang gulang na sagot. Nang marinig iyon, simpleng tumawa ng malakas si Gerald bago umiling at damilat ng diretsyo sa mga mata ng lalaki. Napagtanto na sinusubukan pa rin ni Gerald na gumawa ng kalokohan sa kanya, naramdaman ng nasa katanghaliang lalaki ang kanyang galit na rurok. Ganun din ang para sa kanyang mga kalalakihan na ngayon ay lahat ng galit sa galit. "Tatapusin ka namin, ikaw ina***Sacker." Umungal ang lahat ng kanyang mga tauhan habang inihahagis nila ang kanilang mga sigarilyo sa lupa at sinugod si Gerald. Kabanata 1235. Tulad ng malalaking mapangahas na kalalakihan kaagad na pinalibutan si Gerald, handa na siyang sakupin. Maaaring sabihin ni Gerald na hindi ito ang kanilang unang rodeo na ginagawa ito.
Ang babae mismo ay naghihintay para sa mga thugs na hawakan si Gerald upang maibigay sa kanya ang dalawang mahigpit na sampal sa kanyang mukha upang maibulalas ang lahat ng kanyang pagkabigo. Nagulat ang lahat, sa oras na sumugod ang isa sa mga kalalakihan, pasimpleng sipa ang inilunsad ni Gerald sa kanyang tiyan, na pinapadala ang 120 kilong tao na lumilipad ng 20 metro ang layo. Ang lahat ay nakatingin lamang ng malapad ang mata habang ang thug ay nakabangga sa Hummer ng nasa katanghaliang lalaki, na sanhi ng lahat ng mga bintana ng kotse na basag durog. Habang nagkalat ang mga basong salamin sa kalsada, agad na nagsisigaw sa gulat ang babae. Kahit na ang kanyang asawa ay nabulabog sa paglipas ng mga pangyayari. Kung sabagay, inakala ng lahat na si Gerald ay isang mahirap na binata lamang. Walang sino mang maasahan ang kanya na maging ito malakas. Matapos makita kung ano ang nangyari sa kanilang kakampi, ang natitirang mga thugs ay hindi na naglakas loob na ilipat ang isang kalamnan, at sa mabuting dahilan din. Nakita nilang lahat na ang nasugatan na tao ay ngayon ay kumulot sa isang bola mula sa sakit, at maging ang kanyang bibig ay umuusok. To think na halos pinatay ni Gerald ang kanilang kakampi sa isang solong sipa. Isang idiot lamang ang maglakas loob na gumawa ng isa pang paglipat sa lalong madaling panahon pagkatapos na masaksihan ang gayong kapangyarihan. Nang makita na walang umaatake, ipinagpatuloy ni Gerald ang pagtingin sa oras sa kanyang telepono. Mula sa sandaling nangyari ang aksidente sa sasakyan, medyo lumipas ang kaunting oras. Ang pagdaragdag nito sa Kaila hilakbot na trapiko bago ito ay lampas na sa 74. Sa madaling salita, matagal nang lumipas ang oras na pumayag si Gerald na makipagkita kay Noel. Si Noel ay dapat na naghihintay ng sabik sa kanya sa buong oras na ito, at mula sa sinabi sa kanya ni Aiden kahapon, pinakakinamumuhian ito ng mga kababaihan kapag hindi tinupad ng mga kalalakihan ang kanilang mga pangako. Habang iniisip niya ito, hindi niya maiwasang isipin si Mila na naghihintay sa kanya noon. Sa kasamaang palad, hindi siya nagpakita sa oras at hindi man niya siya makita bago ito nawala. Kung hinintay niya si Noel ng masyadong mahaba sa hotel, kung gayon ang lahat ng magagandang impresyon na ginawa niya sa kanya noong isang araw ay para sa wala. Ang pag-iisip doon lamang ang nakaramdam ng labis na kaba kay Gerald. Talagang hindi niya kayang antalahin ito ng mas matagal. Paglingon sa nasa katanghali ang lalaki na paralisado pa rin sa takot, pagkatapos ay akda ni Gerald ang kanyang cellphone upang tawagan si Zack. Ginoo, Lyle, magpadala ng isang helikoptero sa kung nasaan ako, kaagad. Kailangan kong dumalo sa isang kaarawan sa kaarawan. Asap at wala akong tamang paraan ng transportasyon. Panipi, kasunod nito, binaba na ni Gerald ang kanyang telepono. Tiyak na hindi siya pupunta kahit saan sa kanyang sasakyan na may napakahirap na traffic jam, at hindi na siya nakaupo lamang dito habang naghihintay pa. Sa helikopter, mabilis na makakarating sa hotel, kahit na may halatang panganib na mailantad niya ang kanyang totoong pagkatao. Gayunpaman, ang pagtakbo doon ay simpleng magtatagal. Tunay na walang ibang paraan maliban sa pagtungo doon gamit ang isang helikopter. Isang helikopter. Ungol ng ilan sa mga naglalakad na narinig ang pag-uusap ni Gerald kanina. Kahit na parang walang katotohanan ito, marami sa kanila ang hindi naglakas loob na tumawa matapos makita kung gaano kalakas si Gerald. Siyempre, nangangahulugan iyon na ang ilan sa kanila ay gumawa pa rin. Tinanong lamang niya ang isang tao na kunin siya sa isang helikopter. Siya ay dapat na nawala bunkers. Panipi. Siguro nakuha niya ang medyo sobrang pag-iisip matapos nagugulin ang lahat ng kanyang oras sa pagsasanay lamang at pagbuo ng kanyang mga kasanayan sa pakikipaglaban. Habang parami ng parami ang mga tao na nagsimulang tumawa at biruin si Gerald, sa wakas ay bumalik muli sa katinoan ang katanghaliang lalaki. Ang kalaban niya ay ilang bata lamang. Bakit siya ganito pa man ang takot sa kanya? Di asterisk man ito, dahil si Gerald ay nakatingin pa rin sa kanyang telepono. Sinamantala ng mga nasa edad ang sitwasyon sa pamamagitan ng pag-ikot sa kanya muli ng mga natitirang lalaki. Pagkalipas ng isang segundo, nagsiwalat ang nasa katanghaliang lalaki ng isang maliit ngunit napakatalas na kutsilyo. Matapos magbigay ng isa pang order, ang iba pang mga kalalakihan ay naglabas din ng mga katulad na kutsilyo. Sa kanilang lahat na nakahanda upang ilunsad ang kanilang pag-atake kay Gerald,
Ang galit na lalaki na nasa edad na ay photos na lamang sa kanila na umatake ng biglang, isang malakas na tunog ang nagsimulang pumuno sa hangin. Ang mga kalalakihan ay pamilyar sa tunog upang malaman na nagmula ito sa isang helikopter, at nang mapagtanto ito, lahat sila ay natahimik sa lugar sa kanilang lubos na pagkabigla. Ang helikopter ong AA ay talagang dumating. Sigaw ng ilan sa mga naglalakad habang nakatingala sa langit. Naririnig ito, marami sa mga supladong driver ng kotse ang agad na bumaba sa kanilang mga sasakyan upang tingnan ang kanilang sarili. Ang helikoptero, nakahawig ng isang malaking falcon na lumilipad sa kalangitan, ay dahan-daang bumababa, na parang naghahanda na para makalapag. Dahil sa kung gaano ito kalapit sa lupa, ang malakas na hangin na ginawa nito ay napakalawak na maaari nilang maging sanhi ng paggalaw ng mga labi ng isang tao. Di nagtagal, ang mga nasa helikopter ay nagturo kung saan nakatayo si Gerald. Kabanata 1236. Marahas na lumapag ang helikopter sa nakapark na kotse ni Gerald. Ang lalaki at babae na nasa katanghaliang gulang ay kapwa na tahimik. Ito ay dahil mayroong ilang mga malalaking karakter na nakalimbag sa gilid ng helicopter na may nakasulat na Mayberry Commercial Group. Ang lalaking ito ay talagang miyembro ng Mayberry Commercial Group, at tila hindi mababa ang kanyang katayuan. Di asterisk man ito. Ito ay masyadong walang awa. Agad na sumabog ang malamig na lalaki sa malamig na pawis. Ginoo Crawford. Ang isang binata ay bumaba mula sa helikoptero habang siya ay magalang na inalis ang sabungan. Manam, maaari mong ibalik ang kotse sa aking ngalan. Gayun din, nais kong tingnan mo ang background ng ilang mga thugs sa tabi ko bago parusahan ang mga ito ng naaayon. Bili ni Gerald habang inililigpit ang cellphone. Makakasiguro ka, G. Crawford. Sagot ng binata habang tumatango. Nang aalis na sana si Gerald, nakita niya ang isa sa mga thugs na may hawak na kutsilyo, at isasaksak na lang niya ang kutsilyo ng diretso sa bewang ni Gerald. Sinulyapan ni Gerald ang lalaking naka-freeze na sa lugar nang sumabog ang malamig na pawis dahil hindi siya naglakas loob na gumalaw. Isang ngiting nagkasala ang lumitaw sa kanyang mukha nang sinabi niya, Mr. Crawford. Direktang lumipad ang lalaki matapos siyang bigyan ng sampal ng mukha ni Gerald. Napakalaking tao mo, ngunit nagdadala ka ng isang maliit na kutsilyo. Sino ang sinusubukan mong takutin? Wala na ring imek si Gerald. Kailangan niyang iwan ang lahat ng iba pa sa mga kamay ng kanyang nasasakupan ngayon. Sumakay si Gerald sa sabungan bago pinalipad ang helikopter. Ang mga dumadaan ay pawanghoy at nanginginig sa pagkabigla. Ang eksenang ito ay sobrang hindi kapani-paniwala. Pagkatapos ay ginabay ni Gerald ang helicopter, at natural na hindi siya nakatagpo ng anumang panghihimasok sa daan. Ilang sandali lamang, nakarating siya sa Longthorn International Hotel. Gayunpaman, hindi ipinarada ni Gerald ang kanyang helikopter sa baba sa isang kapansin-pansin na pamamaraan. Sa halip, simpleng nakaparada siya ng diretsyo sa tuktok ng hotel. Pagkatapos nito, dali-dali siyang lumakad hanggang sa ibaba. Matapos tawagan si Noel, napagtanto ni Gerald na hinihintay pa rin siya ni Noel sa pasukan ng hotel. Gerald, bakit ka lumabas mula sa loob ng hotel? Hindi mapigilan ni Noel na magulat nang makita niya si Gerald na tumatakbo palabas ng hotel. Oh, galing ako sa pinto sa likuran. At tubili na paliwanag ni Gerald. Agad na naintindihan ni Noel. Naramdaman niya na dahil maraming magpapalaki na papasok at lalabas ng pasukan ng hotel, natural na mahihiya din si Gerald. Marahil yun ang dahilan kung bakit pinili niya na pumasok sa pintuan sa likuran. Siya na nga, nang makita ni Gracie si Gerald, namumula ang mukha niya. Hindi pa siya tapos na saway sa anak niya. Ayon sa kanyang mga kagustuhan, anuman ang pagligtas ng lalaking ito sa kanyang anak na babae o hindi, pangalawa yun. Ano pa rin ang big deal? Karamihan, maaari siyang maghintay hanggang malutas niya ang kanilang krisi sa pamilya bago siya bigyan ng isang halaga ng pera para mai-save ang kanyang anak na babae, pagkatapos. Nadama ni Gracie na hindi dapat utang ni Noel sa kanya ang ganitong uri ng pagmamahal. Ano ang ibig niyang sabihin sa paganyaya sa kanya dito upang ipagdiwang ang kanyang kaarawan ngayon? Nang makita ni Preston si Gerald, hindi niya maiwasang lalong magselos. Ito pala ang batang hinihintay ni Noel ay ang batang ito. Hindi lamang niya siya inimbitahan na dumalo sa pagdiriwang ng kanyang kaarawan ngayon, ngunit inimbitahan din niya ang batang ito.
Sa anumang kaso, itinuring agad ni Preston si Gerald bilang kanyang karibal sa pag-ibig. Hindi niya maiwasang mas lalong komportable nang maisip niya kung paano inaasahan ni Noel ang pagdating ni Gerald ngayon lang. Kung tutuusin, si Preston mismo ay napakayaman at natitira, ngunit tila wala namang pakialam doon si Noel. Mabuti na lang ngayon na narito ka. Halos 10:00 na ngayon. Dapat tayong magmadali at pumasok. Ani Noel at bahagyang ngumiti habang nakatingin kay Gerald. Sino ang hinihiling mong pumasok? Hinihiling mo sa kanya na pumasok din. Noel, gumagamit ka ba talaga ng utak? Hindi mapigilan ni Gracie ang sarili na pagsabihan si Noel. Hindi ba't sadyang nainsita ni Noel si Preston sa paggawa nito? Paano kung nagalit ng galit si Preston dahil sa pangyayaring ito at nagpas siyang iwan si Noel? Sa kasong iyon, ang pamilya Shadwell ay maaaring napalampas sa isang mahusay na pagkakataon na ibaling ang mga bagay. Gayunpaman, sa oras na ito, pinamunuan na ni Noel si Gerald papasok sa hotel. Dali-dali silang hinabol ni Gracie. Sa huli, si Preston lang ang naiwan na may hitsura ng galit at sama ng loob sa mukha. Ikaw bata, talagang nagtagumpay ka sa pagtrato sa iyo ni Noel ng napakahusay. Hinahabol at hinabol ko siya ng higit sa kalahating taon ngayon, at hindi pa niya. Ako binigyan ng tamang pansin. 2 araw kayong magkakilala lang pareho. Kudlit, naramdaman ni Preston ang isang kahihiyan na humawak sa buong katawan niya. Galit na galit ang kanyang mga ngipin bago niya inilabas ang kanyang cellphone upang tumawag sa telepono. Kabanata 12:37. Ang kapaligiran sa kaarawan ng kaarawan ni Noel ay nagbago kaagad pagdating ni Gerald. Lalo na ito para sa emosyon ni Gracie. Hindi ito magiging isang labis na paglalarawan upang ilarawan na ang lahat ng kanyang mga sintomas ng menopausal para sa susunod na 30 taon ng kanyang buhay ay nagkaroon ng isang pagsiklab sa eksaktong sandali na ito. Sino man ang maaaring sabihin na ang kanyang anak na si Noel ay may isang napakakakaibang relasyon sa binatang ito. Bilang isang tao na dumaan na sa lahat ng mga karanasang ito dati, masasabi ni Gracie na ang kanyang anak na babae ay tila interesado sa binatang ito. Gayunpaman, si Noel ay napakawalang pakialam kay Preston. Kung pinayagan ito ni Gracie na bumuo ng anumang karagdagang, tiyak na magiging napakahirap kung magalit ang Preston. Sa ilalim ng ganitong klaseng sitwasyon, bilang ina ni Noel, hindi basta-basta pinapayagan ni Gracie na makapasa ito nang hindi lumalabas ang solusyon. Hindi niya maipagpatuloy ang panunood habang ang kanyang anak na babae ay sunod-sunod na umakyat sa isang bangin, tama. Sa makatuwid, si Gracie ay nasa isang masamang pakiramdam, at siya ay napaka-hindi magiliw kay Gerald sa panahon ng piging. Narito na ang iyong Wagyu steak. Sa oras na ito, sa wakas ay naihatid ang mga pinggan. Ang waiter din ay nagdala ng pangunahing ulam, na kung saan ay ang highlight ng kaarawan piging ngayon, sa silid. Pagkatapos nito, sinundan din ng manager ang waiter papasok sa silid. Ang tagapamahala ay isang nasa edad na lalaki. Upang maipakita ang kanyang paggalang kay Preston, nagpasya siyang magpunta rito ng personal upang maghatid ng pagkain at ipaliwanag ito ng detalyado sa kanila. Maaari ring sabihin na talagang binibigyan niya ang mukha ng pamilya Shadwell. Talagang naramdaman ni Gracie na talagang marami siyang mukha. Kumain na si Gerald sa maraming restaurant sa Mayberry City dati. Sa katunayan, matagal na niyang naririnig na ang Wagyu steak sa Longthorn International Hotel ay sikat na sikat, ngunit hindi pa ito sinubukan ni Gerald dahil hindi pa siya narito kanina. Ito rin ang kauna-unahang pagkakataon na sinubukan niya ang ulam na ito. Sir, may alam ka ba tungkol sa ulam na ito? Nang matitikman na ni Gerald ang pinggan, nakipagpalitan ng tingin ang manager kay Preston bago niya biglang ginambala si Gerald na may malamig na ekspresyon sa mukha. Oh, hindi ko talaga alam ang tungkol dito. Sagot ni Gerald habang umiling. Para kang galing sa kanayunan, di ba? Ito ba ang iyong unang pagkakataon sa pagpunta sa Longthorn International Hotel? Sinabi ng manager na may bahid ng pangungutya sa kanyang tono. Ang lahat na naruroon, kabilang ang ilang mga batang babae, ay hindi mapigil ang mailagay ang kanilang mga chopstick sa oras na ito. Malinaw na sinasabi ng manager ang mga salitang ito dahil target niya si Gerald. Anong ibig mong sabihin? Kahit na ito ang aking unang pagkakataon dito, may nagawa ba akong mali? Naramdaman din ni Gerald ang hint ng sarcasm sa kanyang mga salita,
at agad niyang itinaas ang kanyang ulo upang tumingin sa manager. Ang aming Wagyu steak ay karaniwang kinakain ng aming pinaka-prestihiyoso at mahalagang mga panauhin sa hotel na ito. Ito ay magiging isang kumpletong basura para sa isang tulad mo, na malinaw na hindi pa nakikita ang buong mundo, na kumain ng Wagyu steak na ito. Mga lalaki, halika at kunin ninyo ang ulam na ito sa kanya. Banayad na sinabi ng manager. Nakatalikod ang mga kamay. Sino ang nagbigay sa iyo ng mga karapatang gawin ito? Isang itsura ng galit at sama ng loob ang sumilay sa mukha ni Noel sa oras na ito. Ang manager na ito ay hindi lamang minaliit ang mga tao, ngunit wala siyang respeto sa iba. Paano niya malalaman na ito lang ang sinadya na pag-aayos ni Preston? Bilang batang Panginoon ng pamilya Wake, si Preston ay may isang napaka-maimpluwensyang katayuan sa ang lugar na ito. Alam na alam din ito ng manager. Alam niya na ang kanyang career at landas sa negosyo ay tiyak na magiging maayos sa hinaharap kung mas gusto niya si Preston. Gayun din, makakabuo siya ng magandang relasyon kay Preston kung pipahiyay niya ang batang ito dito ngayon. Sa makatuwid, paano maaaring bitawan ng manager ang isang napakagandang opportunity? Sa oras na ito, malamig na ngumiti si Preston habang nakatitig sa eksena sa harapan niya. Sandali lang. Ibinaba ni Gerald ang kanyang mga kagamitan. Pagkatapos nito, tiningnan niya ang manager, na may isang matamlay na mukha, habang siya ay uminis at sinabing, nagbubukas ka ng isang gusali upang magpatakbo ng isang negosyo, kaya't hindi ka maaaring lumampas sa dagat. Ito ang pundasyon ng industriya ng negosyo. Tungkulin mong pakitunguhan ng bawat isa at bawat customer ng pantay at may respeto. Ito rin ang kabutihan at tungkulin ng bawat negosyante. Kaya, Manager, hindi mo ba naisip na kumukuha ka ng mga bagay ng napakalayo? Panipi, batang lalaki, mukhang kailangan ba kita upang turuan mo ako ng isang aralin? Mukha ka talagang mahirap. Ang bawat tao'y dito ay tiyak na karapat-dapat na kumain ng pagkain sa aming hotel. Ikaw lamang ang tao na hindi karapat-dapat sa lahat. Sa totoo lang, ang tanging dahilan kung bakit hindi kita Naple sa lugar na ito ay dahil lang sa binibigyan ko sina G. Wake at Miss Noel ng mukha. Sinusubukan mo talagang pag-usapan at turuan ako dito. Dapat kang umihi at tingnan ang iyong sariling refleksyon. Malamig na sabi ng manager. Sinabi niya ang lahat ng gusto niya sa ilang mga salitang iyon, at ito mismo ang nais makita ni Preston. Ang brat mo, gusto mo ba akong paglaruan? Paano mo ako makikipaglaban? Mga lalaki, halika, nasaan ang mga security guard? Itaboy ang taong ito, na hindi alam ang kanyang sariling lugar, sa aming hotel ngayon. Gusto ko rin kayong maglagay ng karatula sa harap ng hotel na nagsasabi na ang ganitong uri ng walang halaga na basura ay hindi pinapayagan na makapasok sa aming hotel sa hinaharap. Sigaw ng manager sa mga tauhan niya sa labas. Hindi nagtagal pagkatapos nito, halos 4 hanggang 5 security guard ang sumugod sa pribadong silid, na para bang naka-standby na. Kabanata 12:38. Ito ay halata na ang lahat ay napona. Una kong pinaplano na bigyan ka ng ilang kalayaan, ngunit tila parang gagawin mo ayoko talaga. Malamig na sabi ni Gerald habang nakangiti sa manager. Gerald, huwag mo siyang umatake. Si Noel ay medyo natakot sa oras na ito. Sa puntong ito, alam niya na si Preston ay dapat na palihim na binalak para sa tagapamahala na sadyang mapahiya at pahirapan si Gerald. Kung talunin ni Gerald ang manager, tiyak na may paraan si Preston upang harapin si Gerald para sa kanyang mga aksyon, kung gayon. Kaya, nais ni Noel na iwaksi si Gerald sa paggawa nito. Atakihin mo siya, hahaha, hindi ko kailangang personal na gumawa ng anumang mga aksyon laban sa isang walang kwentang taong katulad niya. Sa katunayan, sa simula pa lamang, siya ay karapat-dapat pa rin upang makatanggap ng ilang mga sampal mula sa akin. Gayunpaman, ngayon, hindi siya karapat-dapat sa lahat. Nginisyon ni Gerald. Batang-bata, sa palagay ko dapat ay pagod ka na sa buhay. Mga lalaki, halika, itapon siya sa lugar na ito. Biro, ng manager. Pagkatapos nito, tiningnan niya si Gracie at ang iba pa tulad ng sinabi niya, Ms. Shadwell at Ginang Shadwell, alam ko na ako ay maging masungit at walang galang. Gayunpaman, hindi ko talaga matanggap ang katotohanan na ang ganoong isang vulgar na tao ay talagang nakaupo sa parehong mesa mo. Patawarin mo ako sa mga ginawa ko. Panipi,
Tumayo kaagad si Gracie habang nakangiti at sinabing, "Ay, huwag kang mag-alala. Niloloko mo ba ako? Maaari ka lamang kumilos ayon sa iyong sariling paghuhusga. Tulad ng para sa ilang mga hindi nauugnay na tao, hindi namin nais na mag-abala sa kanila." Malamig na sumulyap si Gracie kay Gerald. Tungkol kay Gerald, inilabas na niya ang kanyang cellphone at nagpadala ng isang text message sa oras na ito. Nagtipon-tipon na ang mga security guard habang naghahanda silang ilayo si Gerald. Sinabi ni Gerald, "Hindi mo kailangang magmadali. Ang iyong superior ay dapat na darating dito sa ilang sandali." "Panipi, Ginoo, Zilen, sinasabi mo na pupunta siya rito. F***. Alam mo ba kung sino si G? Zilen, kahit na talagang nagpadala ka ng isang text message, hindi mo ba simpleng naiulat ang isang bagay sa pamamahala? Hahaha, may sasabihin ako sa iyo. Ang impormasyon tungkol sa ulat ay huli na mapunta sa aking mga kamay pa rin. Young brat, tiyak na mapapipi ka sa oras na iyon." Sambit ng manager habang tumatawa. Tumawa rin ng konti ang mga security guard. Siya ay talagang puno ng kanyang sarili. Kumain si Gracie ng isang bibig ng pagkain bago niya iginala ang mga mata kay Gerald. Pagkatapos nito, nagbuhos pa siya ng isang tasa ng tubig sa lupa na diretsyo malapit sa mga paa ni Gerald upang mailabas ang kanyang galit at hindi nasisiyahan. Nang tatanungin pa sana ng manager ang mga security guard na magpatuloy, biglang nagring ang kanyang cellphone. Bahagyang umuso ang manager bago niya inilabas ang kanyang cellphone. Natigilan siya nang makita ang caller ID niya. "Ginoo, Zilen," gulat na sabi niya. Tungkol kay Preston, naglaro siya sa kanyang relo sa oras na ito habang umiling siya na may isang malaswang ngiti sa kanyang mukha. Totobang tawag ito sa telepono mula kay Tio Zilen. Hindi niya maiwasang maramdaman na si Gerald ay medyo konektado dahil talagang nakakagawa siya ng isang ulat ng direkta kay Tio Zilen. Ang Longthorn International Hotel ay isang malaking pagmamay-ari ng pamilya kasama ang Mayberry City bilang pinakasentro ng negosyo nito. Pinagtibay nito ang modelo ng isang internasyonal na kadena ng hotel. Gayunpaman, hindi sino man ang maaaring simpleng mag-ulat ng isang bagay ng direkta sa mas mataas na pamamahala ng hotel kung nais nila. Ito ay tulad ng sinabi ng manager. Kung may nais mang mag-ulat ng anuman, kailangan muna nilang dumaan sa kanya. Ito rin ang dahilan kung bakit naglakas loob siyang kumilos ng walang prinsipyo. Ano pa ang maaaring gawin sa kanya ng isang mahirap na batang lalaki? Gayunpaman, dahil si G. Zilen ay ang tagapamahala ng punong tanggapan, hindi naglakas loob ang manager na pabayaan ang kanyang tawag. Matapos tumanggo kay Preston, dali-dali niyang sinagot ang tawag sa telepono. Oo, panipi, ano, ako, naiintindihan ko. Tumugon ang manager sa tatlong simpleng pangungusap. Gayunpaman, sa oras na ito, namumutla na siya habang nagsisimula na siyang pawis. Halatang ramdam niya ang sobrang kaba. Sinabi ni Preston, "Si Tio Zilen ay kaibigan din sa aking ama. Posible bang magturo sa iyo ng aral si Uncle Zilen dahil sa batang ito? Dapat ko bang tawagan ang aking ama upang tumawag sa telepono kay Uncle Zilen?" Panipi, paano ito marahil dahil sa mabaho nitong bata dito? Hindi alam ng punong tanggapan kung ano ang nangyayari. Gayunpaman, simpleng pinapakilos niya ang lahat ng mga tauhan. Sinabi ni G. Zilen na pupunta siya upang magtipon dito sa Longthorn International Hotel sa ilang sandali. Kahit na ang aming chairman, na kasalukuyang nagpapagaling sa ospital, ay personal ding magpapasyal dito. Panipi, oh, Diyos ko, ang kumpanya ay hindi pa nakatagpo ng ganitong uri ng sitwasyon dati. Kailangan kong magmadali upang gumawa ng ilang mga paghahanda para sa biglaang pag-iinspeksyon ng pinakamataas na pamamahala. Excited na sabi ng manager. Kabanata 12:39. Sa oras na ito sa lobby, lahat ng tauhan ay bihis, at lahat sila ay handa, solemn na at magalang. Kahit na ang mga tauhan ng hotel ay hindi isang pagbubukod. Ang lahat sa kanila ay nagtipon na sa lobby sa unang palapag ng hotel. Tuwang-tuwa ang lahat nang marinig na ang chairman ay personal na naglalakbay dito ngayon. Hindi pa nagkaroon ng ganoong bagay bago. Ang manager, si Hazen, ay nagsuot din ng suit sa oras na ito habang tumabi siya bilang paghahanda na batiin at makilala ang chairman. Labis siyang kinakabahan sa oras na ito. Tita Walter,
Theo Shadwell, maraming mga tiyuhin ang alam ko mula sa Longthorn Group. Dahil pupunta sila rito, nais kong bumaba at batiin sila. Kung hindi man, kung nalaman nila na hindi ako bumaba upang batiin sila kapag narito sila, baka masisi nila ako sa pagiging ignorante. Panipi, sa oras na ito, sa pribadong silid, inilapag ni Preston ang baso ng alak sa kanyang kamay at nagsalita habang nakatingin siya kay Gracie. Ay, syempre, Preston, dapat mong malaman ang maraming malalaki at makapangyarihang mga numero. Ang Longthorn Group ay isang pampublikong nakalistang kumpanya. Dahil narito ang kanilang pinakamataas na pamamahala upang bisitahin, natural lamang na pumunta ka at batiin sila. Panipi, nga pala, Preston, ang pinakamalaking negosyo ng pamilyang Shadwell ay isang chain ng fast food restaurant ng boutique. Bagaman hindi ito may kumpara sa Longthorn International Hotel, isa pa rin itong industriya ng pag-cater pagkatapos. Iniisip ko kung makakapaglagay ka ba ng magandang salita sa amin sa harap ni G. Zillan mamaya, napakaganda kung maaari mo lamang ibigay ang aming card sa negosyo sa kanya. Tanong ni Gracie nakakahiya, hindi yun magiging issue, Tita Water. Kahit na hindi ko personal na kilala si Chairman Hazewater mula sa Longthorn Group, pamilyar ako kay G. Zillan, sinabi ni Preston habang iniunat ang kanyang kamay upang ibunyag ang gintong relo sa kanyang kamay. Pagkatapos nito, kinuha niya ang wallet niya at tumayo kaagad. Oo, tama iyan. Maganda kung makakapagpalit kami ng mga business card kay G. Zillan, maganda rin kung makikilala natin ang ating sarili sa kanya. Tayo na din. Ang pangatlong tita at ang iba pa ay tumawa sa oras na ito. Pagkatapos nito, tumayo sila at naglakad papunta sa pintuan. Sa oras na ito, maraming malalaki at maliliit na kotse ang natipon sa labas ng pasukan ng hotel. Lahat ng mga senior executive at matataas na tauhan ng pamamahala ay narito lahat anuman ang departamento ng mga mapagkukunan ng tao o departamento ng pananalapi. Nandito sila basta maging senior officer sila. Sinusuportahan ng lahat ang isang matandang lalaki na nasa 70 at pananginginig habang naglalakad. Chairman Water, nagulat na sinabi ni G. Yandel, halos nakaluhod na siya sa oras na ito. Tungkol kay Chairman Water, kinilig siya habang dali-dali siyang nagsalita sa kanyang personal na katulong sa oras na ito, mabilis. Tumungo sa room 602. Panipi, sa oras na ito, si G. Zillan, na nasa likod ng chairman, ay mapatla din habang tinutulungan niya ang chairman na umakyat sa itaas. Sa oras na ito, biglang napagtanto ni G. Yandel na parang wala sila rito para sa isang inspection. Sa halip, naramdaman na parang narito sila upang makitungo sa isang bagay. Ano ang nangyayari room 602? Hindi ba iyon ang silid ng batang master na Preston? Ang mga miyembro ng pamilya Shadwell, napapasok na lang sa elevator. Nagkataong nasagasaan si Chairman Water sa oras na ito. Si Gracie ay yumuko na upang ipakita ang kanyang paggalang sa chairman, ngunit ang chairman ay hindi man lamang nag-abala sa pagtingin sa kanya ng lahat. Nagulat ang lahat, direktang naglakad si Chairman Water sa kanilang pribadong silid sa tulong ng kanyang katulong. Isang bagay na higit na nagulat ang lahat ay nangyari sa susunod na sandali. Pagdating nila sa pintuan, si Chairman Water ay nakaluhod sa lupa ng tumibok. Sa oras na ito, ang kanyang mukha ay natatakpan din ng luha habang nanginginig siya ng hindi mapigilan. Oh, Diyos ko! Napalunok si Gracie sa hindi makapaniwala. Natigilan din si Preston sa oras na ito. Hindi ko alam na nandito ka, G. Crawford. Karapat-dapat akong mamatay. Nararapat akong mamatay. Panipi. Si Hayes ay lumahok sa maraming mahahalaga at magagaling na pagpupulong sa silid ng komersyo, at nasaksihan na niya ang kadakilaan ni Gerald noong nakaraan. Ngayon lang, nakatanggap siya ng isang tawag sa telepono mula sa Mayberry Commercial Group na nagsasabing ang kanyang nasasakupan ay sinusubukan na itapon si G. Crawford mula sa kanyang hotel, at tinanong siya ng kabilang partido kung ano ang gagawin niya tungkol sa bagay na ito. Hindi makapaniwala si Hayes sa sarili niyang mga tainga, at dumating siya kaagad dito mula sa ospital. Sa unang tingin, nakita niya kaagad na ang taong nakaupo sa pinakamalayong dulo ng mesa ay walang iba kundi si G. Crawford.
Ang dahilan kung bakit ang Longthorn Group ay maaaring malalim na mag-ugat at magkaroon ng isang matatag na pag-unlad sa industriya ng negosyo sa loob ng maraming mga taon dahil lamang sa laging pinangangalagaan sila ni G. Lyle at hinahanap sila. Kung masaktan nila si G. Crawford ngayon, tiyak na gagawin ang Longthorn Group. Chairman Water, talagang kahanga-hanga ang iyong nasasakupan. Sinubukan ko lang na kumain ng isang piraso ng Wagyu steak, at tinanong niya talaga ang mga security guard na pumunta dito upang itapon ako. Sambit ni Gerald habang ngumiti siya ng mapait. Narinig ko na ang tungkol dito. Sigaw ng chairman bago siya dahan-daang tumayo sa tulong ng kanyang katulong. Nasaan si Hazen Yandel? Tanong ng chairman habang nakatingin kay G. Zillan. Si Hazen ay nakatayo sa pasukan ng pribadong silid, at pinapanood niya ang hindi kapani-paniwalang tanawin na lumalahad sa harap ng kanyang mga mata kasama si Gracie at ang iba pa. Pagkarinig niya ng pagtawag ng chairman sa kanyang pangalan, agad na tumakbo sa kanya si Hazen. Kabanata 1240, Chairman Water, ang iyong katawan ay mahina at mislan ngayon. Paano mo maluhad sa harap ng mabahong batang ito? Humanap ako ng makakausap ngayon. Masungit na sabi ni Hazen. Agad na nagalit ang chairman habang nakatitig siya kay Hazen na hindi makapaniwala. Pagkatapos nito, sumigaw siya kay G. Zillan, beat him up. Gusto kong bugbugin mo siya hanggang sa mamamaga ang kanyang bibig. Panipi, nagmamadaling sumagot si G. Zillan, oo, Ginoo. Kaagad na winagaway niya ang kanyang kamay, maraming mga personal na tanod ng chairman ang nagmamadali na direktang lumabas bago pinindot si Hazen sa lupa. Mayroong kahit isang tanod na nagdala ng baton. Tagapangulo, ano ang nagawa kong mali? Napuno ng hinaing si Hazen habang sumisigaw ng malakas. Isang malakas na tunog ang dumating, at ang bodyguard ay sinaktan na si Hazen sa kanyang bibig ang batuta. Sa oras na ito, ang ilong at bibig ni Hazen ay puno ng dugo. Puno din ng luha ang mga mata ni Hazen. Nang makita ito ng mga tao sa sideline, lahat sila ay kinilabutan, lalo na si Gracie at ang iba pang mga kababaihan. Kailan pa nila nasaksihan ang ganitong klaseng eksena? Patuloy na binubugbog ng mga tanod ang manager sa oras na ito. Lumilipad ang mga ngipin ni Hazen, at naglalabas siya ng dugo sa kanyang bibig. Sa huli, binugbog siya hanggang sa halos-halos mamatay na siya. Si Hazen ay nakakumbinsi habang nakahiga sa lupa. Ginoo, Zillan, ano ang nangyayari sa bagay na ito? Sino ang nagbigay ng lakas ng loob kay Hazen Yandel na kumilos sa ganoong paraan? Tanong ni Chairman Water habang sumulyap kay Hazen bago siya tumingin kay G. Zillan, nakausap ko na ang ilang mga katulong ni Hazen ngayon lang. Nalaman ko na ang dahilan kung bakit siya naglakas loob na gawin ang lahat ng ito ay dahil may isang nagngangalang Preston Wake na tumawag sa kanya ng maaga upang hilingin sa kanya na kumilos sa ganitong pamamaraan. Ang tinig ni G. Zillan ay malamig at mahigpit. Likas na alam niya kung sino si Preston, at kilala rin niya ang ama ni Preston. Gayunpaman, ang pamilya Wake ay karaniwang ginagawa para sa oras na ito. Sa makatuwid, natural na nais ni G. Zillan na putulin ang lahat ng mga ugnayan sa kanila. Bago pa siya matapos sa pagsasalita, hinailan na ng mga tanod si Preston patungo sa tanawin. Ginoo, Zillan, ano ang sinusubukan mong gawin? Ang tatay ko ay, bago pa niya natapos ang kanyang pangungusap, nakatanggap na si Preston ng mahigpit na sampal sa kanyang mukha. Naglakas loob ka upang magdulot ng kaguluhan para sa Longthorn International Hotel. Hindi ko talaga ito matitiis. Patuloy na sampilan siya sa aking ngalan. Malakas na sigaw ni Chairman Water. Ano? Nagulat si Preston. Ang mga tanod ay humakbang na upang gawin ang sinabi sa kanila. Sa oras na ito, si Gracie at ang iba pa ay natulala at napatulala. Gerald, ito, ano ang nangyayari? Natakot din si Noel sa oras na ito. Talagang hindi niya inaasahan ang paglabas ng ganoong kalaking kaguluhan at isang napakalaking tanawin dahil lamang sa gumawa ng isang maliit na ulat si Gerald. Nang makita ni Gracie ang lahat ng nangyayari sa loob ng silid, lumunok siya ng ligaw, natatakot na mabugbog din siya. Kaya, hindi niya namamalayang lumakad papunta sa tagiliran ni Gerald sapagkat alam niya na ito ang pinakaligtas para sa kanya na manatili sa tabi ni Gerald sa oras na ito. Sa lalong madaling panahon, si Preston ay binugbog hanggang sa ang kanyang mukha ay madyugo. Namamagari ng kamay ng 4 o 5 bodyguards.
Pagkatapos nito, binuhat nila si Preston bago itapon sa hotel. Matapos paulit-ulit na humingi ng paumanhin sa kanya ang chairman, sa wakas ay nakaramdam ng konting kasiyahan si Gerald. Labis na nagulat si Gracie. Ano ang nangyayari? Inutusan talaga ng chairman ang kanyang mga tauhan na talunin si Preston dahil lamang sa gumawa ng isang maliit na ulat si Gerald. Ito ay lampas sa bait. May hindi tama. Ang kanyang mga taong karanasan ay agad na napagtanto niya na may isang bagay na hindi tama. Bukod dito, parang takot na takot din sa kanya ang chairman. Sa sandaling ito, tahimik na hinayla ni Gracie ang kanyang anak na si Noel. Gusto niyang tanungin niya si Gerald tungkol sa kanyang background at pagkakakilanlan. Bakit siya tinukoy ng chairman na si G. Crawford? Hindi kaya siya si G. Crawford na mula sa Mayberry City, kung gayon. Hanggang dito na lang muna ang ating kwento. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe at i-comment ang inyong reaksyon sa ating kwento.